So, mga kapatid at mga kaibigan, medyo ang ating pag-usapan, pampamilya po ito. Ah, pampamilya. Si Apostol Pedro, kung papansinin po ninyo, primero nagsimula siya sa pagpapalakas ng mga mananampalataya. So, that's chapter 2 na pag-aralan na po natin yon. And then doon, sa pagpapalakas, kailangan ang tama na spiritual na pagkain. Okay? At pag tayo ay lumakas at patuloy na lumalapit sa Panginoon, humihingi ng kalakasan, pamagitan ng Banal na Espiritu, then nagiging mga, ano ba ito? Nagiging mga malalakas at magpupuspos ng kagalakan ang ating puso na ipahayag ang kaningningan ng Panginoong Jesucristo. So, ganun po ang takbo ng istorya po dito. And then, sa ginagalawan nating mundo, mayroong namumuno sa atin, so mayroong tinatawag governing authorities, at yun naman ay tinalakay natin, mga kapatid, ang itinuturo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pedro kung paano tayo magpapasakop sa pamahalaan na hindi rin tayo na magtataliwas o kaya we will not go against the absolute authority of the Lord. So, nakita po natin ang balance doon. And then, nakita natin, mga kapatid, na itong pagpapasakop na ito ay hindi lamang sa konteksto ng citizen and governing officials or governing authorities, kundi kahit nasa loob ng bahay. So, ang ibig sabihin, the smallest unit of society, the family, doon talaga actually dapat nagsisimula yung pagpapasakop na ito. So, yun nga, sabi nga ng mga nag-observe na the strength of a nation depends upon the strength of a family. Kung mismo sa pamilya ay mahina, mahina po talaga ang magiging bansa. Kung mayroon pa tayong palalakasin, ang una ang individual person, then the family, and then the natural result is lalakas po ang community at ang society. So ito pong approach na ito. So ngayon, pag-aaralan natin, mga kapatid at mga kaibigan, itong influence of a submissive wife to her unbelieving husband. Kailangang maunawaan po natin ito kasi may mga real situations, true to life situations, na kung saan ang mga mananampalataya na mga asawang babae ay masigasig sa pakikinig ng salita ng Diyos, masigasig sa paglilingkod sa Panginoon, and yet hindi nila nadadala ang kanilang mga mister sa Panginoon. Ano kaya ang dahilan? Naalala ko ang mama ko noon na nauna kasi na naging mananampalataya ang mama ko kaysa papa ko. And it took 9 years after my salvation, 9 years saka nakakilala sa Panginoon ng papa ko. And then, naalala ko noon na ang mama ko ay talagang pinagbabawalan ng gusto ang papa ko. Walang maglalasing sa bahay nito. Ganun yun. And then, I tried advising her. Something like this, ay kuma, ano kaya kung baguhin naman natin ang strategy? Kasi noon, palagi mong ginagawa yon. Inaaway mo si Papa pag lasing siya. Ano kaya kung baguhin mo naman ang strategy? Pag lasing ang Papa ko, pagdating dito, punasan mo. Asikasuhin mo. At walang imik lang. Pag medyo matutulog na kayo, sabihin mo sa kanya, Romulo, yung kang papa ko kasi yon, Romulo ang pangalan. Mahal kita dahil kay Jesus. Sarang ganun lang yun. Sabi ng mama ko, naku, tumindig ang aking balahibo. Kasi, in-advise ko yun sa kanya na makita yung pagpapasakop nga ng mama ko sa papa ko. Kaya yun siguro, isa sa mga dahilan na medyo natagalan ang
ang pakakilala ng Panginoon o pakakilala sa Panginoon ng papa ko ay dahil nga doon sa sitwasyon na yon na parang hindi nakikita na nagpapasakop ang mama ko. Until such time na dumating ang panahon na ang mama ko ay natutong magpasakop and then nadala niya ang papa ko sa Panginoon. So, totoo po na mayroong influensya ang nagpapasakop na babae sa kanyang sariling asawang lalaki. So, pag-aaralan po natin ito mga kapatid. We start in verse 1, Wives, likewise be submissive to your own husbands, that even if some do not obey the word, they, without a word, may be won by the conduct of their wives. So, pinapayuhan dito ang mga kababaihan na ang asawa nila ay hindi pa mananampalataya sa pamamagitan daw ng ugali ng mga babaeng asawa ay madadala, may be won by the conduct of the wives. Madadala sa Panginoon itong kanilang mga esposo. Now, of course, hindi naman na wala doon ang Ebanghelyo. Mayroon ang Ebanghelyo, siyempre. In fact, itong salita na ito, that even if some do not obey the word, ang ibig sabihin, nakarinig ito. Ang mga asawang lalaki, nakarinig. Kaya lang, ayaw talaga sumunod. Ayaw, meaning, tinutuligsa ang salita ng Diyos. Something like that. Now, itong advice, be submissive to your own husbands. And then sabi sa verse 2, when they observe your chaste conduct, accompanied by fear, do not let your adornment be merely outward, arranging the hair, wearing gold, or putting on fine apparel. We'll discuss that. Rather, let it be the hidden person of the heart, with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God. For in this manner, in former times, the holy women who trusted in God also adorned themselves, being submissive to their own husbands. As Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters you are, if you do good and are not afraid with any terror. So, pag-usapan po natin ito mga kapatid. I think we need to understand kung ano ang ibig sabihin ng submission. Ano bang ibig sabihin ng pagpapasakop? Maraming mga kababaihan, pag napakinggan itong salitang magpasakop, lalo na sa unbeliever o sa asawa niya na hindi pa mananampalataya, medyo tabu ito sa atin, di ba? Magpasakop ako? Oo. Hindi naman siya Christian, parang ganon. O kaya naman baka pareha sa mga mananampalataya na rin na magpapasakop ako sa kanya, mas matalino ako, mas mataas ang sweldo ko sa kanya. Parang ganon. So, we should know what does it mean by submission. Okay? Understanding what submission is, number one, it does not mean that women are inferior to men. Hindi po ito nangangahulugan na ang mga babae ay medyo mababang klase kaysa mga kalalakihan. Hindi po yan totoo. Hindi po yan totoo. Nilikha po tayo ng Panginoon pantay-pantay. Men and women are created equal. Totoo po yan. They are equal in value. Hindi na medyo mumurahin yung babae at ang mga lalaki medyo mahalaga. No, that's not. In regards to value and integrity, equal po tayo. Parehas lang. Hindi pwede na ang babae ay api-apihin ng lalaki. O kaya para siyang second class na tao. Hindi po. We are all created in the image of God. Maliban doon sa function na pag-aralan na natin, hindi pantay sa function. Siyempre, katulad naman ng pagpapatakbo ng halimbawa syudad. Imposible naman maraming mayor, hindi naman pwede. Mayroon talagang pagkakaiba ng posisyon dahil iba-iba rin ang function. Okay? So, tingnan po natin ito. Genesis 1:27. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them.
Na-repeat pa ito sa Genesis chapter 9. In the image of God, He created man and woman. So, ito po mga kapatid, pantay po tayo. We are all created in the image of God. Lalaki o babae, they are created in the image of God. So, what does submission mean? Ito po, it means that the role of women in the family is that of a helpmeet and not headship. Ang papel na gagampanan ng babae sa isang pamilya, hindi po siya ang pinuno. Hindi po siya ang mamumuno sa pamilya. Kundi katulong siya sa pagpapatakbo ng pamilya. Medyo itong salitang katulong naman, medyo ayaw natin ng salitang ito. Kasi katulong, ibig sabihin, katulong minus. Kasambahay minus. Parang katulong, ang word na helper. Pero that is not true if we understand it clearly. You know why? God is our helper. Alam ba ninyo yon? God is our helper. Minus ba ang Diyos? Mahina ba ang Diyos? No. Ang tumutulong ay mas malakas kaysa tinutulungan. Di ba? So, it does not mean na ang babae ay mahina kaya katulong lang siya. Mapurol ang isip kaya katulong lang siya. Hindi po. Kundi ito ang papel na talagang gagampanan niya sa pamilya, sa loob ng pamilya. Hindi siya ang pinuno, pero siya ay katulong. And you know, may mga stories na naging mga successful na mga kalalakihan dahil ang kanilang mga misis ay natutong gampanan ang kanilang papel towards their husband. Yun po ang maraming patotoo na ganyan. Kaya nga sabi pa ng ibang mga quotations, there is no strong man in front of a crying woman. Aywan ko kung totoo yan. But the point is, mga kapatid, tungkol sa pagpapamilya, ang pinuno na inatasan ng Panginoon ay ang lalaki, hindi po yung babae. Okay po? So, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him. So, ito naman ang paggawa na kay Eva, na sabi ng Panginoon, hindi maganda na mag-isa si Adan. So, gagawin ko si Eva na maging katulong ni Adan. Okay? So, Ephesians chapter 5, 22 and 23, maliwanag po ito mga kapatid. Maliwanag po ito. Dito ipinapakita ang isang dakila at kagilagilalas na relasyon. Relasyon ng Panginoong Jesucristo sa kanyang Ecclesia. Ang tinatawag na church, Ecclesia. Mga grupo ng mga tao na dati nasa kadiliman, sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ay hinango sila mula sa kadiliman at dinala sa kaningningan o sa kaliwanagan ng Panginoong Jesucristo. So, ngayon, ang inilalarawan dito, mga kapatid, ang relasyon ng Panginoong Jesucristo sa Ecclesia na idinidisplay o dapat dinidisplay ng mag-asawa. We will deal with this sa mga susunod pa na pag-aaral when we discuss about the husband. Pero tingnan po ninyo dito ang role. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is head of the wife, as also Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. So, inilalarawan ang pagpapasakop ng babae na katulad ng pagpapasakop ng Ecclesia sa Panginoon. Likewise, ang pamumuno naman ng lalaki ay larawan ng pamumuno ng Panginoong Jesucristo sa kanyang binili na mga tupa. Tawag natin dito the church or Ecclesia. We call it Ecclesia, called out assembly. So, kung makikita sana ito ng mag-asawa, alam nyo, magiging mataas ang uri or quality ng kanilang pagsasama. Meaning, it will exalt the kind of relationship. Hindi na parang horizontal lang, kundi
tayo pala, na mga may asawa, bali inilalarawan natin sa sanlibutan ito ang isang napakadakilang relasyon na kung saan ang Panginoong Jesucristo, inibig niya ang kanyang ekleseya na binili ng kanyang dugo. So, ganun din ang relasyon dapat ng lalaki sa kanyang asawang babae. Kaya sa mga susunod, talakayin din natin yon. Ang sinasabi, ang mga kalalakihan must love their own wives. Okay? So, dito, ang tinutukoy mga kapatid, mga kababaihan, wives, submit to your own husbands as to the Lord. Na minsan may mga argumento, baka sapat naman sa mga mananampalataya lang ito na husband magpasakop sa mananampalataya na mga asawa. Hindi po. Kasi yun nga sa binasa natin sa 1 Peter chapter 3, maliwanag doon, ang lalaki ay hindi tunay na mananampalataya. Ngayon, ang babae ay inaatasan na magpasakop. At sa pamamagitan ng kanyang pagpapasakop, madadala niya ang kanyang hindi mananampalataya na asawa sa paanan ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, gamitin siya ng Panginoon as an influence to her husband so that her husband will come to the Lord in faith. Ganun po yon. So, napakalaking pribilehiyo yan. Kayo na mga nakikinig sa akin na mga Christian women na mayroong mga asawang unbelievers, baka naman hindi kayo natutong magpasakop. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin nadadala ninyo ang inyong mga mister. So sana matulungan tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, ganun po ang sinasabi dito ang pagpapasakop. Now, ito na ngayon ang tanong. Paano ang tunay na mananampalataya na asawang babae, ma-impluwensya niya ang kanyang asawang lalaki na hindi pa mananampalataya para magtiwala sa Panginoon? Okay? How can a believing wife influence her unbelieving husband to trust the Lord? Paano? Ang Bible very clear. Negatively, not by outward attraction. Ito pong tinutukoy dito sa verse 3. Do not let your adornment be merely outward. Meaning, walang manipulation dito, mga kapatid, na ang babae medyo gagamitin ang kanyang beauty para makumbinyo o para magpasakop sa kanya ang kanyang mister. Parang baliktad, po. Gagamitin ang kanyang beauty para sumunod ang lalaki sa kagustuhan niya na kahit na mali. Manipulation yon. So, not merely outward. So, hindi po ito nagtuturo na parang hindi ka na magpaganda. No? Ang word nga ay merely, not merely. Do not let your adornment be merely outward. Huwag lang yung panlabas. Arranging the hair, pagandaan ng buhok, wearing gold or putting of fine apparel. Now, hindi masama ang mga ganyan. Pero hindi yan ang dapat na maging focus ng isang babae para makontrol niya o ma-influensya niya ang kanyang mister para sumunod sa kanya. Oops, human scheming po yan. Manipulation po yan. Hindi po yan ang tinuturo ng salita ng Panginoon. Ang itinuturo ay ganito po. But by the hidden person of the heart. Nandito na naman ito. Yung pinag-aralan natin, the inner person. The hidden person of the heart. Ano ba ito? So, ito yung ipinanganak na muli. Yung espiritu po natin. Dapat maintindihan po natin ito. Kasi po, dito tayo makakakuha ng lakas, of course, mula sa banal na espiritu, para ma-influence natin
o ninyo, kayong mga kababaihan, may influence ninyo ang inyong mga mister para lumapit sa Panginoon. Okay? But by the hidden person of the heart is being strengthened by the Holy Spirit. So we'll explain that. So sabi dito, verse 4, rather, let it be the hidden person of the heart with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God. Grabe ang pag-describe dito ng banal na espiritu, the author of the word. Pinapakita dito itong hidden person of the heart, sabi niya, mayroong incorruptible beauty. Hindi kumukupas na kagandahan. At tapos mayroong gentle and quiet spirit. Nasa harapan daw ng Panginoon, precious ito, mahalaga. Itong mga bagay na ito, itong ugali na ito, incorruptible beauty and gentle and quiet spirit. Now, paano tayo magkakaroon ng ganyan? Ang mga kababaihan na mga mananampalataya, paano magkakaroon ng ganyan? Ano ang tinutukoy dito? Ano itong inner person or hidden person? Now, balikan ko po ang pinag-aralan natin noon. Ang tao po ay may tatlong bahagi. So, alam ko na alam naman po ninyo yan. 1 Thessalonians 5:23. Mayroon tayong katawan, mayroon tayong kaluluwa, at mayroon tayong espiritu. Nang hindi pa tayo mananampalataya, itong espiritu natin, patay ito. Ibig sabihin, hindi naman patay na nawala. It ceases from existence. No, it's not. Kundi na separate siya sa Panginoon, wala siyang connection sa Panginoon. So, subalit nang tayo'y manampalataya sa Panginoong Jesucristo, ipinanganak tayong muli. Ano nga ang ipinanganak? Hindi po ang kaluluwa, hindi po ang katawan, kundi ang espiritu natin. Sabi ng John chapter 3 verse 6, he that is born of Spirit is Spirit. So yung espiritu natin ipinanganak na muli. So nagkaroon na siya ng kaugnayan ngayon sa banal na espiritu. Ngayon, ang banal na espiritu, kailangang puspusin tayo. Meaning, ang tayong mga mananampalataya, kailangang puspusin tayo ng banal na espiritu. Anong ibig sabihin yan? Ang ating espiritu na ipinanganak ng muli ay kailangang mapalakas. Ito ang sinasabi rin ni Apostol Pablo doon sa Ephesians chapter 3. Kung basahin po ninyo, verse 14, 15, 16, ganon. Strengthened in the inner person by the Spirit of God. So, kailangan mapalakas ito. And of course, how? It's through the Word. Okay? Now, pag tayo pinalakas, then ma-influensya ng Espiritu ang ating kaluluwa. Itong kaluluwa naman natin, mga kapatid, nandito ang decision making. Okay? Mind, emotion, and will. Upang ma-influensya ng Espiritu ang ating kaluluwa. And therefore, mag-decide ang kaluluwa natin to follow or to obey the Lord. Ganon. So, with that kind of strengthening in the inner person, mga kapatid, then, mangyayari, magagawa ng isang mananampalatayang babae na magpasakop siya sa kanyang mister kahit na hindi mananampalataya ang kanyang asawa. Okay? Magagawa niya sa pamagitan ng ng kanyang sariling kapangyarihan, hindi po not the outward manipulation, not through outward attraction, but through the strength from the inner person as being strengthened by the Spirit of God. So when the believing wife learns to yield to the Holy Spirit, she can submit to her unbelieving husband. Yan pang totoo, mga kapatid. So, kung hindi nangyayari ang bagay na ito, ang ibig sabihin, ang babae ay hindi nagpapasakop sa kanyang mister, ang ibig sabihin, ang babaeng yan, bagamat mananampalataya, ay hindi natuto na magpasakop sa banal na espiritu. Kasi habang ginagamit po natin ang ating sariling kalakasan, determinasyon, hindi po tayo talagang magkakaroon nitong dinidescribe sa atin na incorruptible beauty.
tapos quiet, a gentle and quiet spirit, hindi po galing yan sa atin, mga kapatid. Mula po yan sa banal na espiritu. And that's the reason, ang mga mananampalataya, hindi lang po mga kababaihan, we must, by the grace of the Lord, learn to yield to the Spirit of God. Alam naman natin ang mga underlying doctrines dyan, dapat na ituturo po yan sa atin palagi. Ha? Pinag-aralan na rin natin yon. There are two works na ginawa ang Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. The first work is substitutionary work. Si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. Sa halip na tayo ang patayin, dahil tayo ang nagkasala, si Kristo ang namatay. So, siya po ang ating naging kahalili. He became our substitute. But there is another work on the cross that had happened na dapat naintindihan po natin ito. We died with Christ. Yan pong totoo. Ha? We died with Christ. So, hindi lang substitutionary work, but identifying work. Namatay tayo kasama ni Kristo. Itong ating datihang pagkatao, patay na po ito. Daily, we must declare it as dead, and then we yield to the Spirit of God. Yun po ang tinatawag na self-denial, or denial of self rather. Denial of self. Meron tayong preaching, pag-aralan po ninyo yan. So, ang ibig ko sabihin mga kapatid, ang mga tunay na mananampalataya, kailangang maturuan at talagang maintindihan po ito at mai-practice po sa pamumuhay ang pagpapasakop sa banal na Espiritu. Ang ating datihang pagkatao must be reckoned as dead. Okay? Sabi ng salita ng Panginoon, reckon ye yourselves as dead unto sin, but alive unto God. And of course, maraming nag-memorize niya na Galatians 2:20, di ba? Pero naintindihan kaya natin ito sa pamumuhay. I am crucified with Christ. Hindi I was crucified with Christ. I am crucified with Christ. Meaning daily, araw-araw, we die with Christ. So, ito po ay dapat na naintindihan ng ating buhay, and we yield, by faith, we yield to the Spirit of God, and then we are being strengthened by the Spirit of God. Ito po ang ibig sabihin ng sinasabi sa Galatians chapter 5 verse 16. I say then, walk in the Spirit. Hindi po ito walk na parang ano ba yung tawag dito? Literal na paglalakad. Hindi po. Walk in the Spirit is sa pamumuhay po natin, we should see to it that we depend in the Spirit of God. Parang katulad ba yan sa expression, you walk in cane. Naglalakad ka sa pamamagitan ng tungkod mo. Meaning, nagdidepende ka doon sa tungkod. So, sa pamumuhay natin, sa spiritual, mga kapatid, araw-araw, moment by moment, matuto tayo mag-depend sa banal na Espiritu. When we yield to the Spirit of God, He fills us with His strength, with His power, and then we have the ability to forsake sin by the grace of God, and then to live a life that is pleasing to the Lord. Ganun po yon. So, ang nangyari, lalabas po itong bunga ng banal na Espiritu. Sige, basahin po natin. Masarap po, basahin yan. But the fruit of the Spirit is love. Yun. So, ang pagpapasakop, hindi dahil napipilitan. Nagpapasakop sa mister niya, pero masama ang loob. Galit siya. Hindi yun. Hindi yan acceptable sa harapan ng Panginoon. Meaning, sa ating sarili, aminin po natin, hindi po natin kaya yan. Dapat ganun, dapat ang attitude. Kasi kung kaya pa natin ito, hindi tayo tutulungan ng Diyos, di ba? So, aminin ng mga mananampalataya na mahirap nga magpasakop kung gagamitin niyang sarili niyang kapangyarihan. Pero pag natuto siyang magpasakop sa banal na Espiritu, then lalabas po ito na bunga ng banal na Espiritu. Tingnan po ninyo, hindi po sinasabi dito mga bunga. It's only one. Fruit of the Spirit. Meaning, if you are filled of the Spirit of God, ito pong lalabas ng mga ugali. Love. Joy. Hindi nagdadabog. Nagpapasakop pero hindi nagdadabog. Puspos ng kagalakan,
na nagpapasakop. Saan galing na kagalakan yan? I-unbeliever yung mister mo. Inuutosan ka na ng maraming mga gawain, pero nagpapasakop ka. Saan galing yung kagalakan na yon? Mula po yan sa Diyos. Ha? Ibinubuo siya ng banal na Espiritu. Peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ito po ang bunga ng banal na Espiritu. And I'm telling you mga kapatid at mga kaibigan, hindi lang po mga kababaihan, babae, ang mga kababaeng asawa, ang nangangailangan nito. Lahat po tayo, kung tayo'y tunay na mananampalataya, kailangan po natin ito. Napuspusin tayo ng banal na Espiritu upang ang mga o ang bunga ng banal na Espiritu ay lalabas sa ating buhay. Dito, makikita ng mga nag-observe sa atin, hindi nga tayo peke na mga mananampalataya. Hindi tayo peke. Hindi tayo pakunwari. Ha? Hindi tayo parang ritualistic na mga tao. Alam niyo ang ibig sabihin yan? Masigasig sa church o sa paglilingkod sa church. Nandyan palagi mga meetings, mga conferences, palaging nag-attend. Nagbibigay ng ikapo, palagi umaawit sa choir. Pero pagdating ng bahay, hindi nagpapasakop sa kanyang mister. Anong sasabihin ng mister? Grabe, pakunwari naman ito. Parang banal doon sa simbahan. Pero pagdating dito, kinakalaban ako. Oo, isang salita ko, 10 na sa kanya. So, hindi po siya maniniwala. Kapatid, tandaan po ninyo. Sabi pa nga, action speaks louder than words eh. Di ba? So, kailangan po natin ito matutunan. Kanina, binanggit ko sa inyo ang real experience po namin sa pamilya na kung saan sa biyaya ng ako po ang unang nakakilala sa Panginoon. It took several months din ang mama ko nagtunay kay Jesus. Pero matagal din lumago sa Panginoon ang mama ko. Kasi hindi nga niya natutunan itong pagpapasakop sa papa ko kasi lasinggo ang papa ko. At siyempre, alam ng mama ko na masama yung paglalasing, gusto nang i-martialo ang papa ko. Para martialo, sabi niya, basta sa bahay na ito, hindi pwede ang manlalasing sa bahay na ito. Kasi inoffer kasi namin yung bahay sa Panginoon eh. So, we prayed for that. At ang ibig sabihin ng mama ko pala, dapat walang manlalasing na pupunta doon. Kung minsan, dala ng papa kong barkada niya doon, mag-iinuman sila doon sa bahay. Galit ang mama ko, nagdadabog. Ganun yun. Ayun mga kapatid, talagang kung hindi natin matutunan na magpasakaw sa banal na Espiritu, hindi po talaga mangyayari ang ganyan. Hindi po ito panlabas na parang pabanal-banal kung sa simbahan, pero pagdating ng bahay, naku, parang leon, parang tigre. Reliyon na naman yan. Ang ganyan. Hindi po ito reliyon. Relasyon po ito sa tunay at buhay na Diyos. Na kung tayo po ay talagang tunay na may relasyon sa tunay at buhay na Diyos, then ang kanyang kapangyarihan, available by faith as we yield to Him, then dadaloy po yan sa atin. And we become an influence to others para sila po ay manampalataya sa Panginoon. Ganun po. With all modesty, nakita ko po na ito pong nangyari. So, kaya nga, sana, kung may mga nanonood sa atin ngayon na ito ang sitwasyon mo, huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang mawala ng pag-asa. Lumapit ka sa Panginoon kung talagang nandoon naman talaga yung mga manipulation, human scheming. I-confess mo sa Panginoon, Panginoon, nagkamali po ako. Gusto kong pilitin ang mister ko na magtunay sa iyo. Ginagamitan ko ng mga human scheming. Pero wala pa, hanggang ngayon, wala pa rin. Panginoon, patawarin mo po ako. Gusto ko po mag-avail ng kapangyarihan mo. Tulungan mo po ako na magpasakop sa iyo.
para makapagpasakop ako sa aking mister. Ganun po yun. Ha? Sana makatulong po sa inyo mga bagay na ito. And I'm telling you, God is very much concerned sa buhay po natin, even to the minutest details of our lives. Ito namang relationship sa pamilya, hindi po ito bagay na must be taken for granted. Hindi po. Mahalaga po ito. The strength of a nation depends upon the strength of the families. Ang dahilan kung bakit mahina ang mga bansa, kahit nasa atin, at kahit lalo na sa ibang mga bansa, it's because mahina pa ang mga pamilya. Sana tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. In our own little corner, let us be strengthened by the Spirit of God. Hindi po ako nagsabi na perfecto tayo. Hindi po. Walang perfecto. Pero pwede tayo palakasin ng banal na Espiritu upang makapamumuhay po tayo na naaayon sa kalooban ng Panginoon. So, maraming salamat mga kapatid at mga kaibigan sa inyong panonood. At sana patuloy kayong nag-share with prayer and with care kung nakatulong sa inyo ang mga napag-aralan po natin. Yun ang palagi kong pakiusap. I-share po ninyo para marami pa ang makakilala sa Panginoon. Tandaan po ninyo, makapangyarihan po ang salita ng Panginoon. Hindi po ito salita ni Rudy Alamer, hindi po. Salita po ito ng Panginoon. In-expound lang po natin. So maraming salamat.